parehas po ay si Cora. No? Kami ni Cora po yung mag-part. So, si Miss Cora Regala naman po, siya sa mga marketing managers din namin. Sa dalawa po kami. May mga hawak din po siyang agent and salamat. Bago po muna kami magsimula, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at binigyan nyo kami ng oras talaga para makarating doon po. At sana itong hapon na ito ay maging mabunga para sa ating lahat at magkatulong-tulong po tayo para sa aming project na therapy. So, bago ipapakilala po ni Cora ang ating project, yung therapy. Ganun din po ang kumpanyang Porteria. So, let's all welcome Ms. Cora Regala for the project. Pero nag-start po ang Forte Realty February 4, 1981. Okay? Ang inyong pong lingkod ay nag-start sa Forte 1985. Medyo pumuputi na po yung buhok sa Forte. Ano? At si Miss Ruby, nasan po yung aking sparing partner? Siya po ay nag-start mga 25 years na rin po yata siya eh. No? Mga antik na po kami sa Fort. Ang aming pong president, si Architect Jose D. Guzman. No? Mayroon po kasi ibang Jose D. Guzman, ano, from other developer yata po yun. No? Kasi nakakamalan eh. Pero ang presidente po natin is Architect Jose D. Guzman. Siya rin po ang founder ng SHEDA. Alam niyo po ba yung SHEDA? Yung nakakalam na SHEDA, Association and Housing Developers Association. Yan po ang association ng mga developers ng buong nationwide. And since siya po ang founder nun, siya rin po ang nakikipag-usap sa ating pag-ibig. So that's why itong ating project is through pag-ibig. Po. Siya na po wala po kaming kalanay. Okay? Ito po ang vision ng Forte. Nakita. The preferred partner in mass housing by landowners, developers, and investors. Okay? Yan po ang mission. Ang vision po natin is to conceptualize, plan, organize, market, undertake mass housing development, thereby assist in supplying affordable and decent shelter to homeless families. Okay. Now po, ang project po namin, yung South City Homes, 1981 to 1985. Kaya po nakilala ang Forte dahil sa project na South City Homes. Buyer po nila ako nung that time. Parang kung nyo sabihin matanda na ako. Kasi salamat po ako, nag-i-invest ako talaga. Bumibili ako. No, kasi alam
malinaw yan pagka nilipat sa YouTube. Malabo po ba? Nakikita niyo po ba? Na yata ang pinaka. Balita eh. Kita ba? Okay. Kasi meron Westfield. Okay, nasa Meron din po gitna. tayong Tagaytay, kung pamilya po. Sentro din tayo. Anteya sa Las Piñas. Bernice sa Zapote. St. Leon sa Habay. Again, ito rin po yung mass housing project ng Asiatic Development Corporation, Asiatic Group of Companies. Now, hindi na siya Asiatic. Yung pinidevelop ng Asiatic, ASEA. Kami po kasi ang nag-market nung Tasmanias. Familiar po kayo doon, kung nakikadaas pa kayo. Kami rin po ang nag-market niya. Kami ang exclusive ng project na yan. Ano mabutas nito? Next. Oo. Sana? Okay. Okay na? Na, oy, nalagay na tayo. Yan. Sa parting south naman po, sa Laguna. Project din po namin yan. Kami rin po ang nag-market nun sa Laguna. Meron pa kami isang project dito na minarket din po namin ng San Miguel Corporation. Sino mong pamilyar doon? Meron isang pamilyar ngayon, nasa ano na siya eh. Nasa San Miguel na siya nag-ano. Kami po ang nag-market nung Villa de Calamba, that is 24 hectares, 1992. 1991, yung Villa de Calamba, 24 hectares, kanang San Miguel property. Kami po rin ang nag-market niya. Okay? Yan po ang part na minarket namin sa Calamba. Now, since medyo nag-decide ang Forte na mag-develop, no? Sariling development po ng Forte. So, ang dinevelop ng Forte is low-rise MBR condominium sa, ito ang start ng development, yung Villa Alicia Home, Villa Alicia 1, located sa Pasay Road, Makati. Yan po ang first project niya. Yung Pasay Road po, ngayon Agnatis Avenue na eh. Okay. Then next project ng Forte is Villa Alicia 2 sa Pasay naman po. Yan po ang next project. Now, after po ng Villa Alicia 2, punta po tayo sa Villa Alicia 3. Sa ano naman po yan? Sa Quezon City. Kaya lang po, lahat po ng Alicia sold out na. No. Biglang nalungkot yung isa. Kasi akala niya may mga condo na. Tapos biglang nalungkot, wala na wala. Kasi yung mga condo namin, affordable po yan. No, kaya, mabilis at saka true facts. Okay? The next is, meron pa kaming isa, Villa Celedonia, Makati naman. Lahat po naman kasi ng project namin, medium rise condo lang. Dito, meron kang isang unit na lang. Okay ba? Sa Celedonia. Meron kang isa na lang, kaya lang medyo yung ano kasi yung partner na sa kanyang unit gusto na niyang ibenta. So
Realty noong time na hindi pa siya ang nag-develop. Nung naubos na po ang aming sariling dinevelop ng korte, nag-decide naman po na bumalik sa House and Lot. Now, yun po ang project ng Sierra Verde. Yan po ang first project na developed by Forte Realty. No? Siya rin po ang owner ng property, owner-developer po ng Forte Realty at by Architect Jose de Guzman. Now, yung project po ay i-introduce sa inyo ni Mr. Lee. Akala ko ikaw na eh. Pasensya na po kasi wala kaming halalay eh, sariling sikap to. Walang kasama sa akin. Pasensya na po kayo ha. Kukulog na natin yan eh. Dahil meron silang kasama rin. Sure na kayo. Meron pa silang sasabihin. Basta So, nagtagyan natin siya. Now, i-introduce ko lang naman po sa inyo yung project, pero lahat na ng problema ay wala. Wala naman. Ganun lang po ah. Pero po mga after wala nakita kami siya. Now, Sierra Verde Residences. Ang Sierra Verde Residences po ay 2.4 hectares. Okay? 295 units. Ha? 255 units. Consisting of two models. May regalo daw si Ruby kung sino makakapagsabi ng ano. Ang dalawang model. Sino daw po? Nandiya po eh. Ang dalawang model po ang Sierra Verde. Atlea and Camilla. Hindi daw, sabi po ng presidente natin, hindi daw po yun Camilla. Dapat daw po Camilla. Camilla. So, susunod po tayo sa kanya. Camilla. Camilla. Ito po yan, ang mapa. Lumalabas ba yung mapa dyan? Wala pa. Ayan. Camilla. Floor plan yun. Ayan po yung owner ng Camilla. Okay? Floor plan po yan. Floor plan. Yan po ang floor plan ng Camilla. Yan po ang ground floor. Ito naman po ang labas ng bahay. Camilla. Identify niyo po paano kasi sa brochure parang ang hirap tignan ano. Kung ano ang Camilla at saka ang Atlea. May Ang aircon pa Camilla pala. po, ang aircon Aircon. nasa baba.
presyo niya. Pangangalit. Mga ngalan. Dapat nakaupo ka na lang. Ito naman po ang Cattleya. Cattleya 48. Yan, baka po magtango na. Oo nga, mga ngalan siya. Sasakitan ng likod. Sasakitan kasi ng likod dyan. Pwede po ba? Hindi. Para na rin akong nakaupo nung lakay. Ayun eh. Para mas komportable. Nakikita niyo po kasi Cora? Kita pa naman. Para na rin po ako nakaupo, di ba? Ang Cattleya is 48 ang floor area. Okay? Pero ano niyo po, ang difference niya, yung pinakita ko Aircon. sa inyo yung Air. Camilla, di ba? Mm-mm. Ang aircon niya nasa Sa ibaba. ibaba. Ang Cattleya, ang Sa aircon niya taas. nasa itaas. Second floor. Kapag tinitingnan mo yung bahay, parang pareho lang eh. Mm-mm. Diba? Botas ng aircon. Hindi mo lang po matidifferentiate kung hindi mo titignan yung floor area. Ay, yung floor plan. Ako, kasi ang floor plan po nila magkaiba. Okay? Ang floor Nasa album ko area na yun, po di ba? ng Nasa album. Cattleya, para i-ano na lang po natin, para hindi, kasi may ko namin. Okay po? Cattleya, 48 po yan. Yan po ang ground floor. Dito ba? Okay. Nakalabas na rin po ang CR. Nakalabas ang CR. Okay. Iti-differentiate na lang po natin. Now, itong Camilla 36, nakapasok ang CR. Ano po? Identify po. Ay, okay. Lahat po ng unit natin, Macamilla o Cattleya, meron po siyang provision talaga, not provision, talaga po may parking. No? With parking space na po sila lahat. Kasi po, napakahigpit na po ng Dasmariñas. Ayaw na po nila ng mas maliit na area aside sa 50 po ang pinaka-minimum na dapat ng townhouse. Kaya dapat po meron ng parking. Kagaway advantage po yan eh. Kasi yung iba gagawa ng mga townhouses. Tapos wala pong parking. Ang kliyente hindi naman po habang panahon, hindi nag-aspire, magkaroon ng sasakyan. Diba? Kaya yun, i-require na po talaga na may parking. Okay? So, gets na po natin kung ano ang ating pagkakaiba sa Camilla at saka sa Cattleya. Okay? Ito naman po, yan. Yan ang ating entrance. Okay. Ang ganda po, no? Gawa na ba yun? Maganda ba? Eh, wala sumagot eh. Maganda po ba? Yan. Maganda kasi kung hindi maganda, kayo nakakabita. Diba? Ito naman po ang guardhouse. Napakas ko ng gate, hindi pa po doon ang guardhouse. Ang guardhouse nasa gitna. So, tingnan tayo ng iba ang guardhouse, mismo na doon. So, may ano. Ito po, pagbukas ng gate, kanyo pa lang po makikita ang guardhouse. Assuming na andun tayo sa malaking subdivision na meron tayong guardhouse sa gitna. Diba? Mayroon parang roton. Okay? Social. Okay. Now, regarding po specification digest, bibigay ko po ang floor kay Ruby para po ma-explain naman sa inyo. Lantok na po kayo? Sigurado po Pag inaantok po, hindi makakakali. Naririnig niyo ba? Parang hindi ko naririnig kasi. Mahina yung microphone. Mahina po
Ay, mura lang ang microphone eh. Ba't kanina nung wala akong magsasalita, parang malakas? Diba lang malakas naman yung boses ko, naririnig niyo ba dyan sa likod? Dati po kasi, kung makikita niyo to, para po ito sa specification for semi-complete. No? Bago po kasi nagsimula yung Sierra Verde, ang aming pong model na dalawa, parehas pong semi-complete. Kaya lang medyo nahirapan kami dahil karamihan po ng mga kalaban natin, fair type, tapos mababa yung presyo. No? So, ngayon po, nag-create kami ng another model na magiging competitive tayo dun sa mga kalaban natin. So, ngayon po, meron namin yung tinatawag namin na fair. No? Ano po ba yung aming semi-complete? Pero kasi po yung semi-complete, ilang units na lang yan eh. So, talagang totally, lahat po tayo fair na. Pero since may naiiwan pang ilang semi-complete, mas mabuti na rin po na mag-explain sa inyo ano po yung difference. No? Yun pong semi-complete natin, meron siyang ceiling sa second floor. At saka po yung kanyang mga wiring, dahil may mga aircon nga po eh. No? So naka-ready na talaga yon. Na isasalpak na lang po yung aircon, hindi na magre-rewiring. Isasaksak na lang po, hindi naman yung owner, isasaksak niya na lang po yung aircon doon. At ready na po yun. Sa bare type, so syempre wala nang ceiling. At saka wala na rin po yung wiring para dun sa aircon. Kayo na lang po ang sila na lang ang maglalagay. Pero hindi na sila magtitiksik kasi nakalagay na. So malaking advantage din naman po yun kasi mahal magpatiksik kung may aircon ka. So yun lang yung difference nila. Plus, yung loob, parehas naman na mayroong plaster finish po yung loob. Yung CR po, walang tiles ang bare. Pero syempre may toilet pa, walang lavatory ang bare type. So basically, yun po yung nawala dun sa bare. Tapos yung pong, kasi pag pumunta kayo dun sa site, pag nakita niyo yung semi-complete natin, yung hagdanan ko, pag umakyat yung tao, hindi siya masisilipan kasi may nakaharang. Pero dun po sa bare type, masisilipan kasi tinanggal namin yun. Sila na lang po magpapalagay. So yun po yung mga differences ng semi-complete natin and bare. Ngayon, sa ngayon po, bumilis yung benta namin nung nag-bare type kami kasi medyo gumanda talaga yung pressure niya. At the same time, meron pa po kaming binibigay ngayon na discount. So talagang mas bumilis yung benta. So, yan po yung isang dahilan. Kaya gusto din namin mag-open house coming Saturday para po talaga yung naka-promo namin maubos na. No? At saka talagang magsisimula na uli kami sa mga bubuksan. Siguro mas mataas na po ng konti yung presyo kasi may nasa papukanan na kami. Kung nakita niyo po ba yung sales map na pinakita kanina ni Cora? Napakita ba ko? Wala. So, kung mapapansin po ninyo, dun sa aming subdivision, nag-umpisa po kami sa likod, palabas. Hindi naman po dahil likod sila, kundi may cost, din po kasi yan eh, dahil pag nagpamiral po kami, hindi naman po pwedeng sabog-sabog yung paglalagay. Kaya nag-umpisa po kami sa likod para palabas. Tamang-tama din po na natatapos na rin po yung mga landed. Yeah. So, nung nag-umpisa po kami magbenta, yung area na po yung nabenta namin. Tapos ngayon po, palabas na kami. Although, meron pong mga binubuksan, pero depende po yun kung ano yung gusto ng buyer. Meron po kami mga binubuksan, provided buyer, cash buyer, kasi bubuka na po yan. O kaya po, full DP. Pero sa ngayon po, yung mga end units namin talaga, medyo naka-hold po yung bentahan kasi po, may HLURB requirements po tayo na hindi po kami pwedeng lumagpas dun sa ceiling na total contract price na 1,250,000. Magkakaroon po kami ng violation. So, sa mga areas po na tumataas po yung presyo at dahil sa laki ng area, no, o dahil medyo prime yung kanyang lugar, mas mataas yung
in-increase na po nila yung ceiling for the BP 220 selling price. So we're still waiting for that. In the meantime po, yung mga hindi sobra sa 1 to 15 na end units, pwede po namin ibenta yun. Okay. So, para at least aware lang po. Kaya kasi baka makita niyo, may end units pa ba hindi? So may mga naka-hold pa dahil sa presyo yun. Pero once po na lumabas na yung HLURB, ang sabi po nila, it's not this quarter, by second quarter, lalabas daw po. So yun po yung hinihintay namin. Dali lang po, commercial muna. Papatayin ko lang dito sana. So, office po yung kaya dito sila. Okay, so, ano po ba po yung aming mga differences ngayon? Ang difference namin, syempre dahil nag-bear to, bumaba yung presyo. Hindi siya, yung loanable po, tsaka ang presyo bumaba din. Hindi siya kapapalo ng same company. Malaking difference na po yun. Ang advantage lang po nito ng buyer, pag nakita niyo po yung bear type namin, malinis naman kasi talaga siya eh. So hindi na rin mahihirapan yung buyer na kumuha. At saka yung quality po ng gawa, talaga pong maganda, hindi naman kayo mapapahiya dun sa inyong mga client. Actually po, office to office. So, yung sa ngayon po kasi, ang ginagawa po namin para ma-accommodate natin yung mga buyers na talaga kung gusto talaga ng end unit, pag pumasok dun sa, kasi sa bear po mayroon kami mga discount. So pag pumasok po yung discount doon sa kanyang unit na napili at na-reach yung 1 to 50, hindi po nag-exceed doon, pwede natin silang i-accommodate. Pero pag sumobra po talaga, hindi muna, i-hold lang muna yung pagbenta. So papipiliin na lang muna natin sila sa ibang area. So medyo na iiwanagan ko ba kayo o nabubulgan kayo sa pinapaliwanag? Sabihin niyo po pagka medyo naguguluhan kayo, baka naguguluhan na rin kasi ako eh. Okay. Yan, papagising lang po kami baka inaantok na kayo eh. Baka nakakaantok kaming dalawa ni Cora eh. So, sa ngayon po, syempre ito naman yung pinakamagandang topic. No? Kami po, mayroong komisyon syempre na binibigay. Pero ito po binibigay namin diretso. Kanina po broker kayo naka-under. No? So, pwede po kayo mag-follow up kung tatanong nyo kung na-release na ba yung commission ganyan. Pwede po kayo sagutin, pero hindi po namin pwede disclose how much. Kasi minsan po, lalo na kung ang broker marami siyang nabenta, kung may na-release kami sa kanya, iba-ibang accounts po yun. So, mahirap mami sabihin namin, 100,000 yung na-release. Yung account po na yun. Hindi, mami hanapan yun. Di pala marami naman siya kasing benta. Diba? So, para po maiwasan natin yung mga kaguluhan, pwede po kayong magtanong, pero hindi po namin pwede disclose how much. No? Sabihin nyo, yung C1, ang aking buyer, na-release nyo na ba yung commission? Pwede po namin sabihin, pero hindi po namin pwede sabihin so how much. Ang rate, depende po kasi yan sa broker. Meron po kami mga broker na binibigyan ng 7%, pero kung 6%. Pag po kasi 7%, pero po silang quota. So, ibig sabihin, meron sila dapat i-reach na quota para po maging 7%. Dun sa mga wala quota, yung pang naka 6%. Ano naman po ang manner of commission namin, paano yung release? Every buyer's payment. Reserve po siya. Bigyan siya ng sa amin po, yung reservation fee, ang tawag po sa amin doon, initial down payment. Para kasi sa iba, di ba, reservation fee. O sa amin po, initial down payment. Pag po si buyer nagbigay ng initial down payment, may corresponding commission po yan na ibinibigay din sa mga broker. Siyempre, broker lang po ang authorized, ano, dahil po-forward po nila yan ang resibo nila. So, pag po nangyari yun, kayo na yung bahalang mag-follow up. Kasi broker nyo na yung bahala kung